Magandang araw mga kaubas. Kumusta na kayo? Nandito tayo sa ating mini farm para gagawa na naman ng vlog. Ang magiging topic natin ay ang pagmamanage ng mga protein cane ng ating ubas. Matatandaan nyo ba mga kaubas yung previous vlogs natin tungkol sa paggawa ng cordon? Ang recommendation natin noon ay puputulin natin yung cordon ng mga 1.5 meters up to 1.8 meters. So, mahaba siya mga kaubas. Inaasahan natin na maraming mga protein canes ang lalabas dyan sa ginawa natin na cordons kasi mahaba ito. Pero, it does not necessarily mean na lahat ng protein cane na yan ay aalagaan natin or pabayaan natin na magpo-prosper. Kasi kung ganun ang gagawin natin, parang mag-aagawan sila ng nutrients. So, ang tendency nun, hindi magiging malusog ang ating mga protein canes. Kung lahat na itong protein canes ay pabayaan natin na tutubo or lalaki, hindi magiging malusog ang ating mga protein canes mga kaubas. Ang mangyayari, mga payat ang ating protein cane. Sa haba na 1.5 up to 1.8 meters na cordon, ang tutubo dyan na protein canes ay 15 to 20 na protein canes yan. So, napakarami niyan mga kaubas. Hindi ideal kasi nga, mahirapan na yung cordon natin na bigyan ng nutrients itong mga lahat ng kanyang mga protein canes. So, there is a need na i-manage natin ang mga protein canes ng ating ubas. Bago dadating ang pruning period, dapat babawasan natin ito para sa ganon yung mga maiiwan na protein canes ay yung mga malulusog lang. Gaya nito guys, ito ang cordon. So makikita nyo, hindi pa ako nagbawas ng mga protein canes. There is a need to cull the small protein canes o yung hindi malusog. Yung mga payat, dapat tanggalin natin guys. Gaya nito, tanggalin natin yan. Ito din, tanggalin natin. Ang criteria doon, tingnan natin yung mga hindi maganda ang kanyang paglaki. Gaya nito, tanggalin natin guys. Para magkaroon din ng spacing. Kailangan din kasi ng ating ubas ang ventilation. So, kung maraming protein canes yan, maraming dahon, mahirapan ang ventilation. Yung circulation ng hangin sa ilalim ng ating ubas. Kaya yan nagbabawas tayo guys. Tinitingnan natin kung alin ang dapat na tanggalin. Yung mga hindi malulusog na protein canes. Gaya nito, hindi siya malusog, tanggalin natin guys. So, ito, okay siya. Lalaki pa ito. Pero tanggalin natin yung kanyang mga side shoots. Dito sa kabila naman, ayun, mahaba na siya. So, okay lang yan. Sa 15 up to 20 na protein canes na umusbong sa ating cordon, may maiwan na 8 hanggang 10, okay na yun guys. Para sa ganon, mabigyan niya ng tamang sustansya at mabilis itong lalaki. Para pagdating ng pruning period, malaki na siya, makakapagbigay siya ng flowers. Kaya nito guys, malaki na itong protein cane na ito. At saka brown na rin siya, matured na siya. Itong dulo ng cordon, may isang protein cane dito. Mataba na rin siya, almost pencil size na siya. Ayan o. Pero hindi pa matured. So, anyway, matagal pa naman ang pruning time. Sa November pa naman. Today is September. May time pa para makarecover itong iniwan natin ng mga protein cane. Ito, ikita nyo ito guys. Ito payat siya. At saka nandito siya sa ilalim. Dapat tanggalin natin ito. Kasi mahirap ang kanyang development pag nasa ilalim siya. Hindi siya yung dominant na protein cane. Kailangan yung maiwan na protein cane, yung mga dominant. Yung mga malakas lumaki. Gaya nito. Tanggalin natin yan guys. Tapos, linisan na rin natin yung mga protein cane na naiwan natin. Tanggalin natin yung mga unnecessary side shoots. Yan.
Ito, tanggalin na natin ito kasi parang nahirapan siyang ma-develop. Ayan. Ito, may malaki na itong protein niya dito sa kabila. So, itutuloy na natin yan. Linisan lang natin para sa ganon makapag-concentrate ang nutrients sa pagpapalaki ng protein cane. Ito, okay lang yan. Medyo nakalbo na nga ito guys kasi medyo tinamaan ng punggos kasi itong ubas natin dito eh. Ito na natin putulin. Kasi during the pruning time, usually ang may iwan lang na buds from 2 to 4 buds, yun ang iiwan natin. So hanggang dito lang. So the rest, gagawin na nating cuttings for propagation. Yan. Nilinis na natin guys. Ito, tanggalin na rin natin. Ang sinasabi nila, ang ideal na gap between protein canes ay 6 inches. So, ito, mga 8 inches na ito. Yan ang ideal na gap. Dapat magkalayo sila. So, iiwan na natin itong isa dito. Anyway, maganda naman ang kanyang pag-usbong. Linisan lang natin. Tanggalin natin ang mga unnecessary side shoots para lalong mapabilis ang kanyang paglaki. So, this is one way to manage the protein canes of our grapes para maihanda natin sila sa pruning time. This one, okay na ito. Mataba din siya. So, tanggalin lang natin yung mga side shoots para lalong bibilis ang kanyang paglaki. Yan. So, there's a need to constantly monitor our vines. Yan, tatanggalin natin yung mga lumang dahon para hindi siya kapitan ng punggos. This one, medyo malapit na itong isa. But then, since nasa dulo na siya ng what do you call this, cordon, tanggalin na rin natin siguro itong isa dito kasi hindi na siya kailangan. Ayan, may dalawang protein canes dito, malulusog naman sila. Ito na magiging source ng flower natin later on. This one, syempre linisan na natin. Tanggalin natin yung unhealthy, yung mga side shoots, tanggalin, mga nutrient suckers yung mga yan guys. Yung mga kinakal natin or tinatanggal natin ng mga protein canes, mga payat, they're considered nutrient suckers. So, there's a need na tanggalin sila para yung mga naiwan tataba. Itong procedure na ginagawa natin guys, gagawin natin lahat sa ating mga ubas para sa ganon maihanda natin sila para sa pruning period. Dapat ang iwan lang natin yung mga malusog na protein canes. Huwag tayo maghinayang guys kasi yan lang ang solution para gaganda ang protein canes ng ating ubas. There's a need to select and cull the thin ones or yung hindi malusog. Ayan, mahaba na ito. Anyway, ito yung dulo ng cordon. So, lahat ng protein canes na uusbong dyan, mula dyan, tanggalin na lang. Ayan. So, ito yung major na protein cane na nasa dulo ng cordon. So, malaki na siya. Mahaba na siya. Pero, may mga tumubo pa rin na ibang side shoots. Gaya nito, tatanggalin natin ito guys. Healthy siya, pero side shoots siya. And we do not need these side shoots para magiging malusog ang ating protein cane. Dapat nagawa natin ito ng mas maaga guys, kaya lang almost 1 month yung ulan nitong nakaraan. Kaya hindi natin nagawa na mag-cull or magbawas ng protein canes. Hanggang dito na lang muna guys itong vlog natin.
Sana kahit papaano may napulot kayong munting aral sa ating video tungkol sa pagpapalaki ng ating mga protein canes, mga strategies and techniques kung paano ito palakin para pagdating ng pruning time, maabot natin yung sinasabi nila na pencil size, handang-handa ang ating ubas pagdating ng pruning time. Kung may mga katanungan kayo guys, magtanong lang. Handa tayong tumugon sa inyong katanungan sa abot ng ating makakaya. Sa mga kaubas natin dyan na bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na lang guys para patuloy ang sharing of experiences na ating magagawa tungkol sa pag-aalaga ng ating mga ubas. Thank you for your time. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. I'm expecting na sa susunod, nandyan pa rin kayo guys. Maraming salamat sa suporta. Have a blessed day to everyone. Thank you for watching. Bye-bye.